I hope nakikita po ng ating mga kapatid sa online yung ating presentation. At sabi ko nga po kanina, since Thursday or Friday, hindi ko mabubuo yung aking gustong ibahagi sa umagang ito na lesson. And gaya nga ng sabi ng isa nating kapatid, nagsabi kasi sa akin na na sana ay kumbaga sa sermon talagang yung maano din, kumbaga parang in a way na parang maantig din yung natin, yung bang parang it's like a sermon really. Kaya tinignan ko po yung mga previous lesson, like yung kay Brother Gambot, no? Yung kanyang lesson. Maganda po yung lesson niya nung nakaraan, yung bakit namamatay ang tao. And I also check yung aking previous na mga recording. Yung last time na nag-ano ako ng sermon, kasi palagi sa Bible study ako eh. Last time po na nag-ano ng sermon is, I think it's December 17. Yung binahagi ko po noon is yung the day of the Lord. Kung natatandaan po pa po ninyo yun. Ang ating text po noon is yung 2 Peter chapter 3. Which is, yun din po yung tinalakay ni Brother Norley last Sunday. 2 Peter chapter 3. Ang title po nung kanyang is, gusto ba ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas? Opo. Ang nangyayari lang yung tao mismo ang ayaw sigurong maligtas. Or it may be na people are so caught up sa kanilang buhay-buhay na nakakalimutan, no? Nakakalimutan natin na merong paghukom na darating. Merong wakas ang lahat ng bagay. Kagaya po nito, yung katanungan na, where do we go when we die? Maybe, hindi natin napag-iisip kasi okay naman. Komportable ang buhay, masaya, di ba? Kaya hindi po natin naiisip. Nakakalimutan natin na someday, this life will end. And if this life will end, ano mangyayari? Where will we go? Where will we spend our eternity? Kanina ngang umaga, binabasa ko yung nasa Ecclesiastes. Nasa chapter 7 yata yung verse 2. Sa verse 1 nga, sabi dun mas maigian niya yung araw ng kamatayan ng tao kaysa sa araw ng kanyang kapanganakan. Pero yun po yun. The day of one's death is better than the day of one's birth. Mas importante. And in verse 2 sabi niya, mas maigian niya ang pumunta ka sa bahay ng pagtangis, or in simple terms, sa lamay. Mas maigian niya pumunta ka sa lamay. Bakit? Sabi niya, mas maigi ang pumunta ka sa bahay ng pagtangis kaysa sa bahay ng kasayahan. Mas maiging pumunta ka sa lamay kaysa sa party-party. Why? Sabi po niya doon, because that is the end of all men. And the living will take it to his hand. Kasi kapag pumupunta ka po sa lamay, naiisip mo na darating ka din dyan. Darating ang araw na ikaw din ang paglalamayan. At maiisip mo ngayon, teka, handa na ba ako kapag dumating ang araw niya? And so this question, mga kapatid,
Where do we go when we die? Yung kaluluwa ba natin alam naman natin if we continue, nabasa natin kanina, no? In our lesson in Genesis chapter 3, sabi ng Diyos kay Adan, you will return to the ground from where you were taken. Alabok ka, diyan ka diyan ka kinuha, diyan ka din babalik. Kapag ang tao po namatay, yung kanyang pisikal na katawan bumabalik sa lupa, sa alabok. Kahit i-cremate po, magiging alabok din yan. Di ba? How about the spirit? Ang physical body, yung corpse, ililibing or i-cremate. Ano mangyayari sa spirit ng tao? Sabi po doon sa Ecclesiastes 12:7, which is binasa din ni Brother Gambot nung kanyang lesson. The dust shall return to the earth as it was, and the spirit shall return to God who gave it. Sa isip ng ibang tao, ay babalik naman pala sa Diyos ang espiritu. Di okay. Wala nang, di ba? Maganda. Oh? Ang katawang lupa, babalik sa lupa. Ang espiritu, sabi sa Ecclesiastes 12:7, babalik sa Diyos. Pero yun lamang po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? If we continue, no? Ayan, ito, tingnan po natin. Meron pong stick figure. Sabi diyan sa Ecclesiastes 12:7, the physical body returns to the dust, while the spirit returns to God. But if we look at the totality of the Bible, kahit dito lang po sa Ecclesiastes, mga kapatid, makikita natin na yung pagbabalik ng espiritu sa Diyos, it is to face judgment. The spirit returns to God to be judged. Para hatulan. We can read that in Ecclesiastes 12:14 and Hebrews chapter 9 verse 27. Tingnan po natin, mga kapatid. Ayan po. In verse 9, ito po yung binasa natin kanina. The spirit shall return to God who gave it. But then, at the end of the chapter or at the end of the book itself, this is the last verse of Ecclesiastes. Ang sabi po doon, God shall bring every work into what? Judgment. Kaya palang espiritu babalik sa Diyos para ito ay hukuman. Ano ang ginawa mo nung nabubuhay ka pa? Kaya ang konklusyon ng aklat ng Ecclesiastes, mga kapatid, sabi niya, verse 13, the writer of the book of Ecclesiastes says, pakinggan niyo ito, sabi niya, this is the conclusion of the whole matter. Lahat ng sinabi niya, from chapter 1 to chapter 12. Ito ang kabuuan ng tao. Fear God and keep His commandment. For this is the whole of man. In the original translation po, original Hebrew, wala po yung duty, mga kapatid. This is the whole of man. Ito po yung kabuuan ng tao. Ano? Matakot ka sa Diyos at iyong sundin ang kanyang mga utos. Bakit?
Ipagsusulit mo yan sa Panginoon. God will bring that into judgment. When the spirit leaves the physical body, returns to God, it will face God in judgment. Sabi din, ito madalas pong basahin mga kapatid, Hebrews 9:27. Just as people are destined to die once, itinakda na ang tao ay mamatay na minsan, and after that, to face judgment. We cannot escape that. So ito po yung kasagutan, no? Na anong mangyayari kapag ang tao mamamatay? We know the physical body, the dead body, the corpse, is buried or burned or whatever. But the spirit is judged by God. Wala na pong chance, mga kapatid. Kung ikaw ay nabubuhay pa at hindi mo tinanggap si Kristo, yung pagliligtas na ino-offer ng Diyos, hindi mo tinanggap. Kapag ka ikaw ay namatay, there's no more chance. Bakit po? Kapag ka humiwalay ang espiritu sa katawang lupa, diretso yan. Judgment ka agad. There is no more chance to change the fate of your soul. Yung destiny ng iyong kaluluwa, wala na po. Kaya habang nabubuhay ka, no, mga kapatid, kaibigan, habang nabubuhay tayo, pag-isipan po natin yan. The spirit returns to God to face the judgment. And that judgment can either be heaven or hell. A place of comfort or a place of torment. Wala pong in-between, mga kapatid. Dalawa lang po ang pagpipilian dyan. Kaya ngayon pa lang, pumili na tayo. No? Ito pong binigay ng ating Panginoon. We all know this. Yung istorya ng mayaman at si Lazarus. This is the most graphic picture of what is like when a person dies. No? Ito po, paniniwalaan ko to. Bakit? Sinabi ng Biblia. At ang nagkwento nito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. It is Jesus Himself who who told this story. Kaya mas paniniwalaan ko itong sinabi ng Diyos kaysa sa sinasabi ng iba. O yung paniniwala ng iba. No? Na pagka namatay ka, ma-reincarnate yung ano mo. Adalas yan sa mga Korean novela, di ba? Ha? Mahilig kasi manood ng sa yung mga paniniwala, no? Mga ganon. Reincarnation, maano ka doon sa mga butterflies or ano pang hayop dyan. Merong mga bansa hindi ko sa India yata, hindi nila kinakain yung baka. Dahil na-reincarnate doon. Hindi po, mga kapatid. Ito po ang pinaka-perfect example, no? Luke chapter 16, verse 19 to 31, si rich man and Lazarus. Ayan po. Alam naman po natin yung kwento. May dalawang tao. Isang mayaman, isang mahirap. Ito po, pinapakita dito na yung estado natin sa buhay na ito will not determine our destiny in the afterlife. Kung mayaman ka man dito sa ano na to, saganang pamumuhay mo, komportable ang buhay mo, it doesn't mean na ganyan din ang magiging
destiny ng iyong kaluluwa. Depende yan. Depende yan. Kung ikaw ay, ano sabi doon sa Ecclesiastes? You fear God and keep His commandments. You are in a saving relationship with Jesus Christ, who died on the cross to pay for your sins. Ito po, may dalawang tao, isang mayaman, isang beggar. Ito po, hindi mahirap, mas mahirap pa sa mahirap. Mas mahirap pa sa daga. Puno ng galis, nilalagay doon sa pintuan ng mayaman, at walang makain. In contrast, saganang-sagana yung isang mayaman. Pero, nung namatay sila, meron pong reversal. Kaya hindi ko po sinasabi, mga kapatid, na ganon din ang mangyayari kapag mahirap ka, pagdating doon, pagka namatay ka, mapupunta ka sa place of comfort. Hindi po. It depends on your relationship with God. It depends if you obey the gospel of our Lord Jesus Christ. If you have been forgiven of your sins by being baptized into the name of Jesus Christ. That will be a separate lesson po. No? So dito po sa kwento ng rich man and Lazarus, makikita po natin mga kapatid na nung namatay yung beggar, napunta siya doon sa place of comfort. Kasama po niya doon si Abraham. And he is comforted. Komportable ang kanyang kalagayan. Whereas, nung namatay yung mayaman, saan siya napunta? Napunta siya doon sa tinatawag na place of torment. No? Sa Tagalog po, Luke chapter 16, verse 19. Sapagkat, sabi niya, verse 24, ayan sa verse 24, at siya'y sumigaw, sa 23, at sa Hades na nasa mga pagdurusa, nung siya ay nabubuhay mga kapatid, masarap ang buhay niya. No? Komportable. Walang problema. Kumakain ng sagana. Masasarap. Pero dito po, nasa Hades siya ng mga pagdurusa. So, he is suffering. He is in a place of suffering. Itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. So he is in a place of torment. Sabi doon sa English, I am tormented in this flame. I am in agony in this fire. Yun po ang kalagayan niya. Siya ay naghihirap, nagdurusa doon sa apoy. Try to picture for one moment itong kalagayan ng mayaman. Even a drop of water, mga kapatid. Gusto niyang mapatakan yung kanyang dila. Sabi niya, Amang Abraham, nagmamakaawa siya. Suguin mo si Lazaro para iano yung kanyang daliri sa tubig. Itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat ako'y naghihirap sa alab na ito.
That is how grim yung kalagayan ng mayaman. Sobrang init siguro. Nasubukan nyo na po bang mapalapit sa halimbawa yung isang nasusunog na bahay? O halimbawa sa inyong bakuran nagsusunog kayo ng ng mga basura o mga dahon. Ngayon kasi bawal na eh. O yung kahit na yung nagluluto ka lang. Nasubukan nyo na po ba na lumapit doon sa apoy? Hindi ba mainit? Etong dinadanas ng mayaman, mas matindi pa mga kapatid sa init na yan. Sabi niya, I am in agony in this fire. And that begs to ask the question, how bad really is hell? Kasi ang problema po mga kapatid, ito tingin ko ang problema po, mahirap kasing ma-picture, no? Kaya siguro ang ibang mga tao hindi seryoso. Minsan nga ginagawa pang joke eh. Pagka pa napunta sa impyerno, hindi mag-barbecue ako doon. Di ba? Ginagawang joke. Pero this is not a joke. No? Until you experience to be burned. Nasubukan nyo na po ba mapasok? Ha? Meron po yung rocks, mga kapatid. Yan po yung kamay mo. Yan mo yung kamay mo. Kayo po. Sino po may gusto? No? Na ano yung kanyang kamay dito sa apoy na ito. Maliit pa lang po yan mga kapatid. Kahit siguro magbigay ako ng kahit siguro magbigay ako ng reward na 1,000, walang gugusto na yung pasuin yung kanyang kamay. No? Just how bad is hell? There are so many verses that describes hell, mga kapatid. Napakadami. Meron nga ako nabasa, ang sabi, the word hell is mentioned more times than heaven in the Bible. I don't know. I did not have the time to verify it. Pero ibig sabihin po, yung paulit-ulit na binabanggit ng Panginoong Hesus, itong impyernong ito, it means na ini-emphasize niya, winawarningan niya ang tao upang huwag mapunta diyan. And that is everlasting. Walang hanggan. Once na mapunta ka doon, wala nang balikan. Ayaw nga nating mapaso eh. Paso pa lang yun. How much more kung mapunta ka doon sa impyerno, dagat-dagatang apoy na impyerno. Ayan po, unquenchable fire, devouring fire, everlasting fire, everlasting punishment. Kung babasahin po natin yung sa aklat ng Matthew, marami po dyan. At habang nasusunog ka dyan, mga kapatid, nagdudusa ka dyan,
Sa tindi po ng pagdurusa dyan, ang sabi dyan dito sa aklat ng Matthew, nagngangalit yung iyong ngipin sa sakit. Talagang gumaganon ka sa sakit. Gugustuhin mo na lamang na mamatay. Pero hindi ka mamamatay. Kasi everlasting punishment yan eh. Di ba? Kapag ka namatay ang kaluluwa na parurusahan, wala na, hindi na makakaramdam. Pero everlasting punishment po yan. The punishment is eternal. This punishment is prepared for the devil in his company. Magdurusa ang tao, ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa, and it is prudent to avoid it. So ituloy po natin yung kwento ni Lazarus at saka nung mayaman. Kaya nakiusap po ito si yung mayaman. Ito po yung sagot ni Abraham sa kanyang pakiusap na patakan ng tubig yung kanyang dila. Sabi niya, anak, alalahanin mo na nung ikaw ay nabubuhay pa. You receive good things. Marahil. Yan ang dahilan bakit hindi mo naalala na ipaghanda ang iyong kaluluwa. Hindi ba? Aminin niyo sa akin mga kapatid. Kahit ako, aminado naman ako sa sarili ko na kapag ka ang buhay ay maluwag, komportable, masaya, no? Nakakalimutan natin ang Diyos. Totoo, hindi? Merong mga pagkakataon na nakakalimutan natin. Pero kapag ka tayo ay may sakit, may iniindang sakit, naalala natin ang Diyos. Napapalapit tayo sa Diyos. Kaya nga yung pain is good. Why? Because it brings you closer to God. May mga tao na they don't have any idea about the afterlife, about what will happen to their soul when they die. Because maganda ang buhay nila. Di ba? Hindi nila naiisip yan. Oh? Kaya nga ito sabi ni Abraham alalahanin mo na nabubuhay ka. Masarap ang buhay mo. Baka hindi mo naalala ang Diyos. And besides, sabi sa verse 26, hindi makakatawid si Lazaro diyan dahil merong division. Kaya nakiusap po ito, sabi niya, Amang Abraham, ito na lang pakiusap ko. Suguin mo si Lazaro na bumalik para warningan yung aking mga kapatid. Meron pa akong 5 kapatid na lalaki. Para hindi sila mapunta dito. Suguin mo si Lazaro para warningan sila. Sabi ni Amang Abraham, meron
They have Moses and the prophets. Ibig sabihin, they have the Bible. Hindi na kailangan pang meron pang babalik mula sa mga patay. Meron na bang nakabalik mula sa mga patay? Para magkwento na, magsisi na tayo. Ano dun? Masakit dun. Masama dun. Hindi kaaya-aya dun. Meron na bang nakabalik? Wala pa. Because when you die, there's no turning back. Your soul, there's no turning back. Nobody has ever come back from the dead. Sabi ni Abraham, huwag mo na silang alalahanin. They have Abraham and the prophets. They have Moses and the prophets. They have the law and the prophets. They have the Bible. Kaya sabi niya, no, Father Abraham. But if someone from the dead goes to them, they will repent. Kung merong babalik mula sa mga patay, maniniwala sila. Sabi ni Abraham, kung hindi sila makikinig kay Moses at saka sa mga propeta, hindi rin sila makikinig kung merong babalik mula sa mga patay. Ibig sabihin, kapag ang tao hindi naniniwala o nakikinig sa Biblia, sa salita ng Diyos, kahit meron pang bumalik mula sa mga patay, hindi makikinig yan. Hindi maniniwala yan. At ito po, one point that I want to make. No? Dito po natin makikita na yung kaluluwa, no? Na yung kaluluwa nung mayaman, nung siya ay nandun na sa dako ng pagdurusa, meron pa rin siyang alaala. Naalala niya yung kanyang mga kapatid na naiwan, na ayaw niyang matulad sa kanya. So the soul retains the memory. Retains the consciousness. Marahil, itong mayaman, nandoon siya, nagsisisi na siya. Bakit hindi ko tinanggap ang Diyos na ako'y nabubuhay? Bakit hindi ko ginawa ang mabuti? Bakit ang daming pagsisisi? But it's too late, it's too late. Kaya ang katanungan po na aking iwan sa inyo, mga kapatid, and I think I already spoke for too long. No. Gusto ko sana magdala dito ng hindi yung ganong kalit na apoy. Torch. Para maiparamdam sa bawat isa. Kasi po kapag parang hindi natin nararamdaman, di ba? Impyerno. Yung iba nga, sabi ko nga kanina, ginagawa pang joke Magba-barbecue daw sila sa impyerno. Because they don't understand the gravity of the situation. Kaya ang katanungan po, mga kapatid, and I will leave you with this. Where will you spend eternity? Pumili po tayo. Pag-isipan po natin ito habang meron pa tayong chance. Tomorrow might be too late. Baka mamayang gabi, mamatay tayo, may stroke tayo. Tapos hindi natin, wala tayo doon sa kaharian ng Diyos. Ano mangyayari sa ating kaluluwa? Forever. For eternity, for all eternity, magdudusa ang ating kaluluwa. Magdudusa tayo sa impyerno. So the only chance that we've got is now. Now. Sabi nga doon sa Hebrew, today, if you will hear His voice, do not harden your hearts. Today is the day of salvation. Kung ikaw po ay hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Jesucristo, ang pagliligtas ng Diyos, tanggapin mo na.
At kung ikaw po ay nandun na, tinanggap mo na ang Panginoon, nandoon ka na sa kanyang kaharian, magpatuloy ka, sabi sa Revelation chapter 2 verse 10. Be faithful unto death, and I will give you the crown. Magpatuloy ka. So many people have received Christ, but they drift away. Sila po ay nanlamig sa pananampalataya at hindi na nagpatuloy. Mga kamag-anak po akong, marami po akong kamag-anak na ganyan. And it's so sad. So yun po. Let's think about this throughout the week. Where will we spend eternity? It's our choice, mga kapatid. Yan lamang po ang aking may paglilingkod sa umagang ito. And salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay kahit pa paano, mga kapatid, sana kahit konti, naantig ko ang puso ng bawat isa. Na pag-isipan ito. Because this is eternity. Walang hanggan. Walang hanggan. Salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po ay aawit ng isang awitin.